So mga kapatid, inadapt na nga ng Senado ang resolusyon para kondinahin ang mga patutsyada ng embahada ng China dito sa Pilipinas. Pero mga kapatid, may bagong pambabatikos ulit ang Chinese Embassy. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So, bumuwelta ang ilan pang senador sa mga bagong pambabatikos ng Chinese Embassy spokesman. Mga kapatid, so may bago na naman silang patutsyada at yan ay buweneltahan ng ilan pang senador. Pero bago natin to pag-usapan mga kapatid, meron akong gustong ipapanood lang sa inyo para lang mas ma-feel ninyo mga kapatid kung bakit kailangan tayong magkaisa sa ating ipinaglalaban. Mga tol, no? So ito yung mula sa FB page. Hindi ko alam kung ang nag-upload nito is mismong kanya o grinab niya lang sa iba. Ito yung video ng isang mangingisdang Pilipino mga tol dito mismo sa West Philippine Sea. Kayo, ulit-ulit na lang kayo. Mimihasa na kayo, sobra na talaga kayo. Ulit-ulit na lang kayo, mangharang matsaya na kayo. Tustusin to talagang hindi naman sa inyo tong karagatan ng Philippines eh. Masyado kayong garapal, matsaya na kayo. Ito mga kapatid ay sinasabi ng isang nagbi-video. Again, hindi ko makukumpirma kung etong nag-upload na to ay mismong kanya yung video mga kapatid o grinab niya lang at in-upload niya sa kanyang social. Pero dito maliwanag na naririnig natin na sinasabing paulit-ulit na lang daw etong ginagawang panghaharang ng China Coast Guard sa ating mga mangingisda. Hindi naman daw kanila itong karagatan na to, which is babalik ulit tayo doon sa mainit na topic na pinagdedebatehan at pinag-uusapan ngayon. Kasi ang pinag-uusapan ngayon mga tol, kung makikita ninyo tungkol sa mga land features, tungkol sa Kalayaan Island Group, tungkol sa Pag-asa Island, tungkol sa mga kalupaan. Which is hindi naman kasi mga kapatid sa lupa nangyayari ang ginagawang panghaharas ng mga China Coast Guard. Malinaw sa ating lahat. Kahit yung ating mga senador, alam nila kung ano yung naging ruling ng 2016 Arbitral Award o Tribunal. Malinaw sa kanila na ang ruling is sa pagpapawalang visa o pag-i-invalidate nung claim ng China doon sa kanilang 9-dash line na ginawa pa nga nilang 10-dash line mga tol few years back, no? Tapos ang pinag-uusapan ngayon nila dyan is yung about doon sa mga island, doon sa mga land features, which is, ulitin ko, hindi doon nangyayari yung mga panghaharas ng China, kundi mismo dito sa ating katubigan, dito sa ating mismong karagatan kung saan merong ruling. Kung saan mga kapatid, ang sinasabi nga ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ito'y 200 nautical miles EEZ. May karapatan ng Pilipinas, may rights ang Pilipinas na mag-exploit, explore, kumuha ng mga likas na yaman sa karagatan na to. Pero ang ginagawa ng China, wina-water cannon tayo, hinaharang yung ating mga mangingisda, katulad na lamang nitong nasa video. 'Di ba? Ngayon, mabalik tayo. Nagkakaroon ngayon ng patutsyadahan sa pagitan ng mga opisyal ng ating gobyerno, mga senador, hindi man lahat mga kapatid, at ang mga bisita natin. Ito ang spokesman nitong Chinese Embassy. Ito'y panonoorin natin mula rito sa UNTV News. Okay, panoorin na natin to. Asher, anong reaksyon ng iba pang senador kaugnay sa mga pahayag ng Chinese Embassy spokesperson? Ella, hindi kailanman dapat payagan o matakot sa mga dayong hindi rumerespeto sa sariling lupa ng Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Senador Francis Pangilinan sa mga panibagong batikos ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Jiling Pen laban sa Senado. Ito mga tol, tatandaan ninyo ang naratibo ng China ay hindi nila kinikilala yung 2016 Arbitral Award.
Sinasabi nila mga kapatid, ang Pilipinas ang gumagawa ng mga kaguluhan. Pilipinas ang nagpo-provoke, mga tol. Gayunman, mga kapatid, alam naman natin kung ano ang katotohanan. Paano ka magpo-provoke sa sarili mong easy? Kung in the first place, wala sila dapat dito. Diba? Kumbaga, ikaw na nga yung gumigiit at nasa tamang panig, ikaw pa yung lumalabas na masama. Pero again, naratibo nila yon. Para naman sa ibang mga kababayan natin, hindi daw natin dapat inaaway ang China. Kumbaga mga kapatid, no, tayo na nga yung inaagawan, tayo pa yung nangaaway para sa ilang mga kababayan natin. At ang panakot nila para manahimik na tayo, para manahimik na yung mga Pilipinong bumuboses dito sa issue na to is, sige kayo, pag ginera kayo ng China, tignan lang natin tapang ninyo. Kumbaga, nandoon na agad sila. Advance sila mag-isip eh. Advance sila mag-isip mga tol. Diba? Actually mga kapatid, yung kapayapaan, yung natatamo nating kapayapaan ngayon, no? Bukod sa ito'y awa ng ating Panginoong Diyos, is marapat lang din nating ipagpasalamat dito sa ating mga kasundaluhan, sa Navy, sa Coast Guard, kasi mga kapatid, kahit na pikon na yung mga yan, kahit na sobrang tapak na yung ego nila dahil wina-water cannon sila, binabangga sila, hinahabol sila ng mga malalaking bangka, ginagawa nilang wag nang pumalag para mapanatili yung kapayapaan natin. And yet, ang nare-receive nila sa ilan nating mga kababayan is pambabatikos, diba? Sila pa yung nagiging masama, sila pa yung nagiging mali. Diba? Na kung etong mga Coast Guard na to, etong ating mga kasundaluhan, ginamit nila yung kanilang pagkatao at naging marupok sila at napikon agad at nagpaputok mga kapatid. At isa ang tamaan dito sa China mga kapatid, malamang sa malamang. Talagang mapapasabak tayo, durog tayo talaga rito. Alam naman natin, yun din naman natin maitatanggi. Bagamat marami tayong mga kapanalig na bansaan dyan ng iba't ibang mga bansa, pero yung damage is magiging damage pa rin. Diba? Kaya nga hindi tayo umaabot sa ganung punto at nandirito lang tayo mga tol sa pag-expose. Yung ginagawa ng Coast Guard natin, yung kanilang initiative, yung pagpapakita. Diba? Yung transparency initiative, pagpapakita sa ating mga kababayan kung ano yung totoong nangyayari dyan sa West Philippine Sea para maintindihan natin. Diba? Nakakalungkot mga tol, meron pa rin tayong mga kababayan na tila ba, pamigay na lang natin yan. Kaysa naman magguluhin tayo, kaysa naman mapalaban tayo, guluhin na, ipamigay na lang natin yan. No? Ewan ko ba kung bakit ganun sila, pero nakataas naman yung kanang kamay nila pag umaawit sila ng lupang hinirang, di ba? Hindi naman tayo hinihingi na ang mamatay ng dahil sa'yo, pero yun lang bang manindigan ka sa kung ano yung, di ba, tama? Hindi naman naabot sa gera yan mga kapatid. Kung mapapakiusapan lang natin itong China, lalo na yung mga kapanalig nila rito sa ating bansa na magkakaroon tayo ng pag-uusap. Upuan natin yan, magdiskusyon tayo. Pero pwede ba, wag muna kayong mang-water cannon. Wag nyong i-water cannon, wag nyong palayasin yung mga mangingisda kasi alam natin parehas, under international law, under UNCLOS, may karapatan kami dyan. Diba? Ay, nako po. Tinawag na undiplomatic o walang galang o boorish o bastos ang mga bagong pahayag ng Embahada ng China sa Pilipinas. Partikular ito sa na-adapt ng institusyon na Senate Resolution number 256 na kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Ayon kay Senator Kiko, isa itong paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations at nagpapatunay lang na totoong bully ang China at walang respeto sa international law. Karapat-dapat lang din anyang kondenahin ang mga kilos na ito ng China. Bunsod nito, nanawagan si Pangilinan sa Department of Foreign Affairs o DFA para sa kaukulang diplomatic measure para itaguyod ang dignidad ng Republika ng Pilipinas. Gayon din upang matiyak na ang relasyon sa ibang estado ay pinatutupad alinsunod sa international law at nakatayong prinsipyo ng mga state relation. Kaugnay nito, naglabas rin ng pahayag si Senador Risa Ontiveros na isa ring binatikos ng China diplomat sa mga nauna nitong pahayag.
Giit ni Senador Ontiveros, ang Senate resolution ay isang lehitimo at angkop na kasangkapan ng mga legislador para ihayag ang kanilang mga pag-aalala sa mga aksyon na nakaaapekto sa batas, soberanya at interes ng Pilipinas. Hindi anya tatahimik ang mga mambabatas o mapipigilan ang mga pahayag dito mula sa ibang bansa. Ipagpapatuloy anya nilang gagamitin ang mga lehitimong instrumento, kabilang na ang mga resolusyon at ilagay sa mga bagay na ito sa talaan kahit 1 milyon pa anya ang pahayag laban dito. Binigyan din ni Ontiveros na ang mga ito ay kanilang katungkulan alinsunod sa saligang batas. Bukod dito, inihag din ng senadora na ang totoong problema na kinakaharap ng Pilipinas ay ang mararahas na aksyon ng PLA Navy, Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Agree ako doon mga tol. No? Sa isyung to kasi hindi lang naman ito yung pinakamalang problema na kinakaharap ng Pilipinas eh. Actually, corruption. Yun talaga yung pinakamalalang problema. At may mga nabasa nga ako at mga nagko-comment na totoong issue is diversionary tactics lang daw to, tactics. Para makalimutan ng taong bayan yung tungkol sa issue ng flood control, eto na ngayon ang pinag-uusapan, yung about sa issue nitong West Philippine Sea. Well, kasalanan din yan ng mga ilang senador natin, mga tol. Masyado nilang binigyan ng pansin yung yung hinaing ng China tungkol dun sa caricature kung binaliwala na lang nila, hindi na sila nangialam dyan. Diba? Nagkaroon tuloy ng highlights, nagkaroon tuloy ng spotlight yung ibang senador to. Pero mo pati si Tito Soto nagkaroon ng spotlight, diba? Pero again, mga kapatid, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi porket nagtatanggol sa ating bansa is isa na yan sa requirement para iboto ninyo. Mag-isip pa rin kayo ng maigi, diba? Pag-isipan nyo pa rin kung sinong iboboto ninyo. Mga tol, sa susunod na halalan. Yung iba kasi dyan, ipinuposisyon lang nila yung sarili nila. Alalahanin nyo ko, pagdating ng halalan, isa ako sa nakipaglaban para sa ating bansa. Mga ganun mga part, di ba? Yung iba naman, wala. Talagang sila mismo yung, kumbaga, self-destruction yun. Nilalaglag nila yung sarili nila dahil ipinuposisyon nila yung sarili nila bilang tagapagtanggol ng mga hinaing nitong China. Which is, yung China naman mga kapatid, o hindi yung China, kumbaga yung CCP, yung PLA Navy, yung Coast Guard, yung Maritime Militia vessels nila, sila naman talaga yung gumagawa ng dahilan para magsalita itong ating mga Coast Guard. Tapos kapag nagsalita yung ating mga Coast Guard, sila ngayon yung magpapanggap na biktima at sila yung inaapi ngayon. Alam niyo yung ganong style nila, di ba? Mangwa-water cannon sila sa dagat, manghaharas sila, palalayasin nila yung mga mangingisda, manghaharang sila, mangre-radio challenge sila sa dagat. Tapos kapag nagsalita yung ating mga opisyal, Coast Guard, nagsalita sila at binatikos yung ginagawa ng China, sasabihin naman nila, hindi karapat-dapat yan. Yan ay pagpapakalat ng maling impormasyon. Yan ay paglabag at pagpoprovoke sa amin, di ba? Kakaiba yun mga tol. Tapos siyempre yung mga senator natin magsasalita laban sa mga Coast Guard, mag-sorry kayo. Dapat hindi ganyan pakikipag-usap sa China. Dapat iniingatan natin ang relasyon natin sa kanila. Pag tayo pinatulan yan, yung mga ganong senaryo mga tol, paulit-ulit nakakasawa. Bilang na dito ang water cannoning laban sa mga inosenteng mangingisda at paghadlang sa kalayaan na lumayag sa sariling exclusive economic zones, diba? O EEZ ng Pilipinas. Paghadlang sa kalayaan na maglayag sa sarili nating exclusive economic zone. Yan yung binabatikos mga tol ng ating mga Coast Guard. Diba? Kasi hindi nga tayo gumagamit ng katulad ng ginagawa nila. Ito nga mga tol, may papanood ako sa inyo. Ito'y ayon mismo kay Ray Powell, no? O Ray Powell. Ito, sabing ganon mga kapatid, ano ba ang nagawa na ng Coast Guard? Diba? Ano ba ang nagawa na ng Coast Guard? Nakatulong ba ang ginagawa ng Coast Guard para sa atin? O, pakinggan natin yung sinasabi ni Ray Powell. So I think one of the interesting things about the Philippine Coast Guard is it is overwhelmed at this point, dealing with an extremely large and aggressive neighbor that is sort of eating away at its maritime rights. And they've had to sort of go and think about how do we solve this problem over the long term. And by going public and using this assertive transparency campaign, they have not succeeded in deterring the People's Republic of China. O yan, ibig sabihin mga tol, hindi nagtagumpay etong Coast Guard natin na pigilan
ang China Coast Guard sa patuloy nilang ginagawang pangharas, pagpapadala ng mga barko, paghaharang sa atin, hindi pa sila nagtatagumpay sa ganong aspeto kasi nakikita natin kung nagtagumpay na sila, wala na sanang issue. Malaya na tayo, sana tayo nakakapangisda. Saan nagtagumpay ang Coast Guard? Ito, ituloy natin. What they have succeeded in doing is gaining a lot of national and international support for Yun. capacity building for the Philippine Coast Guard. And in the end, that's probably the most important thing. Doon sila nagtagumpay, mga kapatid. Yung maipaalam nila, mabigyan nila ng awareness yung ating mga kababayan, mga Pilipino, maging ang international community sa kung ano ba talaga yung hinaharap na problema ng ating bansa. Kasi again, mga kapatid, bakit sinabi ni Ray Powell na ito'y napaka-importanting bagay? Kasi again, one-on-one, di ba? Hindi tayo mananalo sa China. Tanggapin na natin yung masakit na katotohanan na yan. Unang-una, wala tayong sapat na kakayanan dahil dito sa loob ng ating bansa maraming mga buwaya at unti-unti tayong kinain ng mga buwaya. Yung mga dapat pagpapalakas ng ating armas, pagpapalakas ng ating depensa, pagpapalakas ng ating sandatahan, napunta lang sa bulsa ng iilan. Mga tol, yung ekonomiya natin, napakayaman ng Pilipinas. Kung nagagamit lang sana ng tama yan, mga tol, hindi sana tayo baon sa utang o hindi sana tayo utang ng utang tapos wala naman tayong nakikitang development. Isa yan sa mga problema natin. Kaya tingnan nyo, mga tol, naungusan tayo ng ibang maliliit na bansa. Biruin mo, halimbawa Taiwan, Singapore, diba? Maliliit na bansa, mga tol, pero di hamak na mas mayaman sa Pilipinas. Mahirap ba Pilipinas? Di, mayaman ng Pilipinas, mga tol. Hindi lang nagagamit sa tama ang yaman. Kahit naman sa kaninong tao di ba? Halimbawa, ikaw, taong pinamanahan ka ng damakmak na salapi ng iyong mga magulang, ng iyong mga ninuno. Pero pag di mo nagamit sa tama yung kayamanan na yan, mahirap ka. Di ba? Ganun din nangyari dito sa atin, mga tol. Biruin mo, nabunyag sa ating lahat kung gaano katindi ang korupsyon dito. Diba? Kaya ngayon, itong ginagawa ng Coast Guard, since hindi natin kaya mag-isa, itong China is ipinapakita, ine-expose nila yung problemang kinakaharap natin. Sabi nga ganun ni Ray Powell, overwhelmed ang China Coast Guard. Harapin itong mga naglalakihang barko ng China Coast Guard na halos kumakain sa maritime rights natin. Diba? So ang ginagawa is nakakakuha tuloy tayo ng suporta mula sa international community. Nakakakuha tayo ng suporta mula sa ibang mga bansa na tumutulong sa atin. Diba? Nakikipag-alyansa sa atin para maipagtanggol natin yung ating karapatan. Masakit man tanggapin, mga kapatid, na dito mismo sa ating bansa, meron tayo mga kababayan, no, na imbis panigan yung ginagawa ng ating Coast Guard, binabatikos pa nila para maipagtanggol yung China. Bakit nila ginagawa yun? Kasi katropa ng mga politikong sinasamba nila yun . Yun ang malungkot na katotohanan, mga tol, di ba? Ella, nanawagan din sa Senador Risa Ontiveros sa mga mamamayan na wag pahintulutan ang mga dayuhang elemento na patuloy na maghasik ng pagkakawatak-watak sa bansa. Yan ang Again, mga kapatid, gusto ko lang ulit linawin, hindi po natin kaaway ang China. Hindi natin sila inaaway as a country, as a nationals, no, as a people, di ba? Hindi natin sila inaaway. Hindi nga natin sinasabi rito na huwag na kayong bibili ng mga Chinese product, China product, huwag na kayong bibili, huwag na kayong tatangkilik ng mga pagkain at programa nila. Hindi Ako sinasabi ko pa nga, ako paborito ko Chinese food. Paborito ko mga Chinese food. May mga gamit tayo sa bahay, gadgets, lahat yan, mga tol, di natin maiiwasan. Napakalaki ng impluwensya ng China. Hindi mo alam, kahit made in kung anumang bansa yan, merong ilang part dyan is made in China pa rin. Di ba? Halimbawa sa sapatos, sa relo, sa cellphone, may ilang parts dyan made in China pa rin. So talagang di natin sila maaalis sa buhay natin. Kasama yon, mga tol. Pero hindi ibig sabihin nun na meron kang Chinese product sa katawan mo is wala kang karapatan na punahin etong panglalapastangan nitong China Coast Guard ng CCP
dito sa ating karapatan, dito sa Pilipinas, magkaibang bagay yun. At yun mismo yung ginagamit na sandata ng mga maka-China dito sa Pilipinas. May mga nagsasabi pa nga, bago kayo magsalita, bago ninyo punahin ng China, alisin nyo muna lahat ng Chinese product sa katawan ninyo, di ba? Ay nako po, anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.